Ito pong guest speaker po natin, si Dr. Ismael Bayam Maharaja. Ano po ang founder at CEO ng One Halal Global at founder president CEO ng One Halal Association of the Philippines. Kailangan ang kakatay po nun, Muslim, practicing Muslim, bago katayin. So, inaalis din natin yung sinasabing parang dinadasalan. Wala pong dasal yon na sabi nila, pag ang halal food may dasal. Ay, hindi po. Wala pong dasal yan. Kasi pag yung halal yung produkto mo, parang kakainin mo kasi safe siya. Sabi nga nila safe, clean, and healthy ang halal ngayon. At ito ay may added value. Kaya nakikita nyo sa ibang bansa, halal po ang Jollibee. Sa Pilipinas, hindi po halal ang Jollibee kasi yun nga po, growing industry, opportunity po. Baka meron po merong gusto mag-invest ng slaughterhouse kasi napakarami na nating poultry kasi yan ang micro farming eh. So short kami ng supply ng chicken. Okay, yung pinag-usapan na natin, yung mga restaurant na maliit, saka hotel na maliit, ha? Wala pa tayo sa Jollibee dahil di natin kaya yung volume supply ng Jollibee. Kaya sa Pilipinas, doon nag-originate ang Jollibee, pero hindi halal yung chicken. Pero pag pumunta ka sa Malaysia, halal. Even sa Scotland, Europe, halal ang Jollibee. Nabanggit nyo kasi kanina yung about sa pagkatay. Kung yun po ba ay dinadasalan or hindi? Kasi yun ang medyo critical dito sa marami na nandito sa loob natin na Opo. may perception na dinadasalan daw po ang bago katayin. Ano po ba yung totoo? Bishop Cristiano, Wala wait lang pong natin. Okay. dasal ang sinasabi nila doon, pinagpapaalam nila kasi alam niyo naman, Diyos lang ang may likha ng buhay. So Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay natin, di ba? O miski animal. So bago katayan, pinagpapaalam na ito may titag na bismillah, di ba? Yung Lord, pagkain lang to wala personalan, parang ganon. Di ba? Walang, ano, di ba? Ganon lang po yon. Hindi po yun bulong o dasal. Paano yung ano doon, nagiging proseso po doon sa processing? Ano ba yan? Sabi, nabanggit nyo kasi wala namang dasal na ginagawa. So Mhm. definitely, wala rin po bang may ritual po ba or pag-aalay na ginagawa? So ano yung proseso Wala rin ng po. pagkatay? Papaano? Opo. Wala po. Actually, Christian nga yung nagluluto po eh. yung product po, Okay. yung raw material, chicken halal. Tapos, yung magluluto po nung pwedeng Christian na. May binabanggit daw kasi doon sa inyong, ano, no, sa ibang mga nathalain na parang babanggitin. Even doon sa mga videos na nakita ko, may binabanggit po sila na ano certain names and ano ba yon Bismillah po, Bismillah. bismillah lang po. Bismillah. Oo. Kasi bismillah Division, po yung word na yon, Bismillah. para bang ano yun alam niyo parang tayo, Catholic nung araw, yung ay Diyos ko po, parang gano'n lang yung expression nila yun eh. Oh, Mariose. Yung mga ganun. Parang, ano lang, yung Or salita lang thanks be to nila. God. Parang ganon. Oo, yun, di ba? Yung, Thanks be Lord, to bahala God. ka Parang na. O ganon. Lord, magluluto Oo. ko, ha? O sana, sumarap. Para bang sinasama mo si Lord Oo. sa iyong gawain, di ba? Ganon. Pero wala po yung sinasabi nila na, yung sinasabi na pag-aalay. Walang ganun. Wala po. Unang-una, napakababaw ng interpretasyon na ganun sasabihin na pag-aalay. Wala po. Yun. Kahit Salamat noon po, po, sir. yes. Kahit noon po, nung pumasok po ko sa MCGI, nabautismuhan po ko. Isa rin yun sa hindi ko talaga tinatanggap sa kanila yung pag-aalay. Wala naman eh. Ibig sabihin lang halal, ibig sabihin pinapayagan, pinapahintulutan. Ngayon, kung meron namang ritual na ginagawa yung pagkatay, hindi po pag-aalay yon. Ang ibig sabihin lang nun is ipinagpapaalam sa Yes. Panginoong Diyos na kakatayin ang kanyang nilikhang tupa or baka na kukunin namin ang buhay nito bilang pangdagdag sa aming pang-araw-araw na buhay bilang pagkain namin. Yun lang, hindi naman pag-aalay yun. So, ang Kasi, right term vision, Sir Ismael, nagpapaalam, hindi nag-aalay. yes. Apo, iba po yun. Oo, Hmm. magkaiba. Parang Okay. tabi-tabi po pag may mga nunusok-punso. Oo. Ayun. Yun.
At saka yun po, Nagpapaalam, hindi nag-aalam. yes, nagpapaalam. Kasi pag sinabi mong alay, hindi mo na pwedeng kunin yan eh. Sa kanya na yun. Dedicated na yun dun. Ang Yes? Muslim hindi nag-aanay ng any food or animals sa Yes. kay Allah. Hindi po, hindi po. Okay. Wala silang practice na gano'n. Wala po. Ewan ko bakit nga, bakit nagkaroon ng interpretasyon na inaalay. O sige, pagpalagay na natin na sabihing inaalay. Sasabihin niya lahat yan halal. Siyempre, meron kasi siyang negosyo eh. Siyempre, sisiraan mo yung kabila para lahat ng tatangkilikin yung produkto mo. Ang ko lang naunawaan na ang halal pala certification na clean, safe, and healthy. Na necessary na ay saan ang nagkatay. So, napakalinaw. Maraming salamat sa iyo, Sir Ismael. Salamat. Yun lang po. So ang certification po is per branch po, no? Hindi pwedeng ang sinertify yung supplier tapos lahat ng manok na dinistribute sa buong Pilipinas na Jollibee halal na. Hindi po ganoon. Per branch po ang certification. Kasi pag restaurant kitchen po sini-certify. Ayun. So per branch talaga kasi hindi po pwedeng let's say Jollibee, ang kitchen nila sa Manila, sa Bustillos halal. Pagdating doon sa kabila, sa Cavite, dapat certified din yung kitchen. Kasi ino-orient po lahat yung tao doon eh. Kasi ang pag-certify po, hindi lang naman po yung raw materials halal. Yung kitchen po, sumunod yung tao oriented. At saka pag halal certified po yung kitchen, hindi po pwedeng pumasok po dyan hindi oriented ng halal. Kasi makukontaminate. Halimbawa, hindi ko alam na halal kitchen yan. Nagpasok ko doon, tapos kumain ako doon. Cook ako, kumain ako ng adobong baboy sa loob. Contaminated yung miski yung may experience po dyan sa Saudi Arabia, may halal kitchen po doon. Kaya marami tayo, yun nga, yung test na nga kinakausap namin ngayon na magkaroon ng halal cookery. Kasi ang cookery natin ngayon, walang halal po. Pati sa culinary na mga HRM. Kaya yung mga HRM natin, mga culinary train na kahit anong mga culinary training ng mga high-end dito. Pagdating sa Saudi Arabia yan, kung hindi sila mag-orient ulit ng halal, hindi sila magiging cook doon. Kasi makukontaminate po eh. Ayun, sige po. Thank you po, Doc. Though may mga nabasa ako na may mga other locations, kung tama po ba yun, na certified halal? Parang wala pa po. Ganun. Wala po. Wala pa rin talaga. Malaysia, Indonesia, pero sa Pilipinas kasi, una wala hong chicken na halal certified pa dito eh. Na raw mat for Jollibee. Ganun ba? Hindi ba yung yung sweep like Magnolia, alam ko yung sweep parang mayroon siyang logo ng halal eh. Hindi po kayang supplyan ng Jollibee rin. Kaya wala akong claim ang Jollibee na halal sila eh. Okay. So hindi pala halal ang Jollibee, no? Sa Pilipinas po sir. Sa Pilipinas, magugulat ka. Galing sa Pilipinas ang Jollibee. Doon pa sa Pilipinas hindi halal. Pero pag pumunta ka sa ibang bansa, halal. May nagsabi dito po sa chat, may nagsabi din sa chat yung sweep daw po is may halal seal. Paano yun? Wala po kaming idea na halal yung sweep. Even Magnolia. Okay. Meron po sila sa Magnolia before, pero hindi natin na-renew eh. Yung sa export po kasi yung sinasabi nila eh. Kasi pag nag-export ng Magnolia, international, halal po dapat yun. Pero sa local wala pa kami nakikitang may logo ng halal po yun. Sa Metro Manila po ang halal assurance po, ang chef po doon, Muslim. Ang chef po, pag halal kitchen na po yun, ang pinaka-head chef, Muslim. 24/7, namomonitor. The rest, yung assistant chef, mga cook, pwede ng Christian yun, sir. Parang yung sa slaughterhouse po, para magkaroon ng halal assurance na talagang ang kinatay walang sakit na manok o baka, ang nagkakatay po Muslim. Kasi built-in na yung system niya na assurance na hindi niya lolokohin yung sarili niyang religion. Doc, meron ba kayong idea kung ilan yung mga fast food chain na kilala sa Pinas na certified? Para alam namin, para doon kami kakain. Sa may hawak kami dyan sa
ayun, nakakalungkot. Isa-isa lang sa SM MOA, okay? Do sa North Wing, sa may tabi ng Hypermart, yung martabak po. Imagine mo, ano pa yun, ha? Indo-Malay food. Although, yung may-ari, Pilipino, hindi naman Muslim, Christian, nagtrabaho sa Indonesia. Doon po namin dinadala yung mga nagtutour. Okay. Kasi alam nyo, tourist spot ng MOA, di ba po? Doon namin pinapakain ng Indonesia, Malaysia, tsaka yung mga Muslim. Nabibilang pa sa daliri, sir. Eh. Yun nga, opportunity. May sasabihin ka ba? Ayun, regarding dun sa may Andox, hindi, never siyang binigyan ng certification as halal, pero ipinipilit ng MCGI na yan daw ay halal. Kaya may po baboy hindi siya, po yun eh. Oh, yun nga sa po lutuan, merong baboy doon, katabi nung ihawan mismo. Naghahalikan po yung kaya baboy. Kaya nga po ewan ko bakit. Kaya yun din po yung question ko na bakit na ituturing na halal itong Andox samantala may katabing baboy? Wala naman certification, brother. Wala po. Kaya yung hearsay, hindi pwede po. Kailangan, nakapaskil po yan na parang business permit din. Yes po. At saka ito po, sinabi na rin po ng kaibigan kong ustad na halal certifier na ang Jollibee ay never na nabigyan ng halal certification. Kasi unang-una, yung gravy po na ginagamit nila is meron pong halong baboy or atay raw po ng baboy. Yeah, masarap kasi yun Opo, nagpapalasa kasi yun eh. Tsaka yung manok po nila, hindi raw po talaga halal. Kaya iyan po yung sinabi sa akin ng kaibigan ko mismong ustads. Opo. Mas maniniwala ako sa kanya over kay Soriano. Kasi ako, nakapag-aral po ako ng Islam eh. Opo. Mas paniniwalaan ko po yung ustads over kay Soriano. Nakakapiranggot lang ang kaalaman patungkol sa halal. Opo. Ayun lang po. Salamat po, Doktor. Thank you rin po. Thank you very much,